Mga Marites! Ready na pala kami, mga Marites. Ganun ka talaga pagpasok. 63 days to go na lang before Christmas. Pero bago ang lahat, mga Marites, gusto namin batiin ng happy birthday. Bukas po aming pagkakalam si Mayor, Manila Mayor, Isko Moreno. At sa anak niyang konsihal na si Joaquin Domagoso. Birthday ho nila bukas. Happy birthday! Baka naman. Depende, men. We miss you. Mandalawin nyo naman kami. Papadala na lang dito, no? And tatlo lang muna kami dahil nga merong konting. Tatlo ba? Tatlo lang muna tayo. Saan Dahil yung nga, dyan? ay, wala. Uy, diyan ka lang muna, ha? Gumagawa ko ng dagdag na... May racket. Kulang pa ba? Nabigla lang siya, di ba? Para may biglang dumating. Ah. Kaya niya. Hindi Pero niya basta, mahindian. nakakasama rin natin siya dahil weekend ngayon, malapit na. Siyempre, excited na kaming tatlo dahil nga, Favorite day ko yan. okay, Thursday, mga Marites. Bago po ang chikahan at intrigahan, bati muna ako sa inyo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Siyempre pa ako ang inyong available Professor Ambet Nabus. Inaantok pero go lang! Ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Oh, ang dami na naghihintay sa atin. Yay! Diba? Correct! Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lang kayo, bago pa lang din sa MU Entertainment Channel, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi ninyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pa nating showbiz-related content. Correct. Dahil nga, punong-puno na naman tayo ngayong araw na to. Ito na po, isang linggong Chismis! Ang dami talagang ganun. Ay, nat. Bago natin simulan, may mga nagkatanong na nasan daw si Mr. Fu. Oo, nga yan. Ay, grabe sila. Meron po siyang... May konting racket lang. Actually, hindi konti yun. Yung Hindi, konting ako yun. sa- Biglaan. Biglaan lang po. Sa Monday, nandito na siya. Oo. Okay. Yeah. Yan. Okay, mga Marites, simulan na natin si Derek Ramsey at Ellen Adarna. Hiwalay na nga ba? At si Ellen, tinanggal na ang Ramsey sa kanyang IG account Yes. page. Di Marites mo yan. Yes, di ba matagal naman ng Oo, nababalita, matagal ng maraming mga haka-haka na ano ba talaga, hiwalay na ba itong mag-asawang Derek Ramsey na Ellen Adarna. Ako, di ba, nung pa, isa yung ano ko na tingin ko hiwalay na, tingin ko may something. Kasi nga, pinagbabasihan ko rin yung kanilang mga interaction. Actually, wala na nga halos interaction sa social media. Pero nag-birthday yung anak nila, di ba? Nag-birthday ang anak. Parang ito nga yung naging obvious na ay mukhang hiwalay na nga talaga. Una nag-post si Derek Nag-post siya na. Tapos napansin ko na yung post niya, yung mga picture, parang mga past pictures na ni Derek. hindi, ng kanilang baby ni Liana, tama ba? Baby Liana. Si Lengleng. Si Lengleng. Tapos, after a few minutes, si Ellen naman or an hour, nag-post naman, bumati din sa kanilang anak. Pero, ayun, bumati din. Ano ba itong dalawang to? Parang, tapos dapat usually yung ganyan, makikita mo magla-like or magre-react. Kasi ganun sila before. Yes. Hanggang sa, ayun na, lumabas na may party pala, birthday party, itong si Baby Liana kasi nga naman, first birthday, di ba? So, syempre, ang una mo nga hanapin ay si Derek, parents ni Derek. At wala. Ang nandun sila, yung talagang BFF ni Ellen na si Beauty Gonzales. Ayun na. Sakta siyempre yung anak ni Ellen kay John Lloyd na si Elias. So, Tapos, anong tapos? kasundan pa nga nang wala ng apelyido. Tapos, ang dami nang nakapansin na from Maria Elena, tama ba? Elena. Maria Elena. Ayun, Maria Elena Adarna Ramsey. Ngayon, Maria Elena Adarna na lang. Yan. Oh. Yeah. Diba? Tapos, parang, ay nako, sana mahanap ko agad sa dami ng screenshot ko. May nag-comment kay Derek na sinagot niya, naku, yun na nga. Mukhang di ko na mahanap, kapatid. Sa picture. Hindi, In-screenshot mo. eto nga. Ay, ang ganda. Here, there, and everything Wala na, hindi in ko mahanap. between. But anyway, parang ayun, may mga comment na doon na sana naman, Derek,
bilang ikaw yung lalaki, ikaw na yung gumawa ng paraan, ikaw na yung manuyo, may mga ganon. So parang kung dati si Derek, di ba pag ganyan, parang medyo sinasabi pa niya na Masagot. true or Oo. oo. Pero ngayon parang meron siyang hinart meron din siyang sinagot na obviously, hindi naman niya sinabing yes, hiwalay na kami or something. Pero makikita mo na ay mukhang ano na nga, obvious Something's na. ano. Oo. Yun lang. So, in a way, nakakasad din na nauwi din dito. At napakadali, parang kailan lang. Hindi nga tagal nila magjowa. Pero sandali lang Pero din hindi sila pa nagkaanak nagsama. agad. Oo. Kung kailan sila nagka-baby Oo, na... nakunan pa sila, di ba? Oo, nakunan pa. Sa Spain Tapos pa kung yun. kailan sila nagka-baby, Oo, saka tsaka pa parang ganito. What happened along basta the ako, way? irerespeto ko na yung pakiusap nilang Oo nga, nag-ilo na sabi sila nun. sa showbiz. So, dead man na rin. Pero nag-post pa rin sila eh. So, syempre, di ba? Party pa rin sila ng showbiz, di Ay, ba? nako. Yun lang. Nakakalungkot, pero sana magkabalikan. Charot! Charot lang daw sinabi ko. But obviously, wala si Derek sa first birthday na Yeah. anak. Kasi doon pala, Oo naman tatay ka, ikaw natay. Oo. Tsaka first birthday. Yeah. Paborito niyang anak yan. Oo, babae pa, di ba? Babae pa. Lalaki kay Ellen. Oo. Lalaking kay Derek. Oh, yung una niya. Diba? Lang. Tapos tinanggal pa yung apelyido niya doon sa ano. Oo, doon pa lang Diba? Di ba? Obviously. Statement na yun, no? Oh. Yun. Well, Sige, tingnan Ay, natin. kaibigan natin yan si Papa D. Oo, Actually, mini-message ko siya, hindi siya Oo sumasagot. nga, hirap. Magsasalita Siya rin ready. yan. I'm sure both of them magsasalita rin kung ano talaga real score. Okay. Eventually. Ito naman, Sunshine Cruz, sasampuhan ng kaso ang mga news sites. Prof. Yes, ayan, lumabas yan kasi nga Oo. parang Ano kasabay nito mga lumalabas daw sa mga different news sites. Kinonsultan niya yung kanyang lawyer na si Attorney Bonito Alentahan. Hinahanap na daw yung mga sites na yan kasi puro mga pseudonym, puro mga ano naman, dahil naapektuhan na siya at saka yung mga anak Ano ba niya. yung rumors sa kanya? Mga rumors kagaya ng pregnant, Yung murder, anak. Oo. beaten, arrested, and even secretly own a mansion in a posh Oh. village na syempre nilink na doon sa kanyang boyfriend na di umano na si Papa Atong Ang. So parang di na rin siya makapagpigil din makatiis. So Siyempre, no, ikaw ba naman? nadamay na yung mga anak. So sabi, hanapin na natin yung mga sites na nagpo-post daw ng ganyan kasi dati dinidedma lang nila. But the thing is, yun, kung talagang affected ka doon, mag-file ka ng case. Go. Wait nyo Wait yun na Wait mo, andyan na si Attorney Sige, Alentahan. oo. Di ba ano yan? Celebrity lawyer yan. Celebrity lawyer. Pero yun ano ang pa lawyer niya ever since. Ah. Ang dami na naglalabasan ng ganyan. Mga demand-demand. Mga demand-demand. Uso yata ngayon demanda. Ito pa dahil nga, ito naman. Mm. Jillian Ward, balak din idemanda mga nagpakalat ng balita tungkol sa kanila ni Chavit Singson. Prof. Yes, Oo. napanood ko yung interview nyo kay Kuya Boy Abonda sa Fast Talk. Umiiyak talaga Yes, siya. oo. Kasi nagsimula pala itong chismis na to sa kanya with Manong Chavit nung 16 years old pa lang siya. Yes, panood ko rin yan. Kinoconnect tapos parang sinasabi pa daw yung mismong nanay niya ang naghahatid sa kanya doon kay Manong Chavit. Nung una daw hindi nila pinapansin kasi talagang hindi naman daw talaga niya kilala at never pa niyang nakaka-enkwentro si Manong Chavit. Until recently yata, itong si Manong Chavit ay na-interview at naitanong sa kanya yung issue tungkol kay Jillian. Na ang sagot nitong lolo natin, Marites. Marites ang naisagot. Mga marites lang yun. Marites lang yung ganyan-ganyan. So, ayun, kinunek-kunek at sinabing nahihirapan na, naapektuhan na siya kasi kahit nga daw yung mga kotse, yung mga sports car, dahil mahilig yung baget sa sports car. Second hand naman. Na second hand naman sabi niya, may resibo naman siya, meron naman siyang whatsoever na pinanghahawakan na pinaghirapan niya daw yun. So, plano din niyang magsampa ng kaso. Or kaya, hindi ko alam kung may sinampahan na ba silang kaso. Hinahanap din nila yung mga nagsulat na mga nagli-link. Ay, wala. Well, Sinulat yan. Buti. pero nakakaloka doon nung 16 nga daw. Sinasabi niya hindi daw talaga niya nakaiinkwentro pa si Manong Chavit. Yan ang sabi ni Can you Jillian. say PhD? Yeah. Siyempre si PH lagi na i-interview si Manong Chavit din. Tinanong mo ba yan si Manong? Hindi ko yan Hindi ko natanong. na-interview. Siyempre, parang yung last interview niya lang may nangahas magtanong dyan. Narinig ko yung sa video. Si No? Jillian, baka ewan ko, baka ngayon lang din siya natanong dyan. Feeling ko kaya yan Salita na. nagsalita na kasi nga, pinangalanan na. Tinanong nila si Manong Chavit. Yes. Ganyan. Tapos yung sagot nakaka-intriga pa, Marites lang yan. Sabi dito po yun, Marites, charot. Dapat pala tinanong din kung kilala ba or what, Oo. no? But
Anyway, ano naman, matapang naman si Jillian na sinasabi niya nga maglabas ng ebidensya. Like yung sinasabing video. may CCTV Yes, daw na CCTV. kesyo nung, Sundo I siya. think nung demo daw ni Jillian na Mm-mm. nasa parang backstage. Oo. Doon daw nang galing si Manong Chavit, may mga Backpass ganon. ba yun or what? Yung back Oo. entrance? Tapos may sinasabi sila yung, alam mo na, yung mahilig magpakalat ng Grabe. kung ano-ano sa Facebook o sa Oo. social media. Parang yun ang tinutumbok na Hindi matigil. Kagaya nung kagaya nung kay Sabi. Sunshine din nga na mga ganong nagkukwento. parang ito naman tinutumbok na parang hindi naman natatakot na sa Oo, mga di ba? Sa mga sa mga- cyber, di ba? Mga, sa mga threat na demanda kasi ang dami na nagsabi sa kanyang ididemanda, Oo. baka idemanda ka. Yeah. Maybe because nga dahil wala dito sa Pilipinas. Si Sian Gaza. Parang yun ang sinasabi. Sorry, Parang yun ang tinutukoy na di okay. umanong Oo. naglabas ng mga ganitong balita. Tapos, ayun, oh, anyway. high time Sampulan. naman na, Dapat may nasasampulan talaga. Oo, eh. Kagaya ng panawagan Kahit natin. naman yata nasa ibang bansa, di ba? Pwede. Pwede naman naman, talaga oo. ngayon. Yun. Diba? Although, wala naman ding binigay na pangalan. Haka-haka lang. O, yung siya yata meron, di ba? Oo. Yung Alin? Si Ian Gaza, di ba? Oo. Oo. Kay Jillian? Hindi, kay Sunshine. Kay Sun- Yung kay Shine Oo. kasi, Mga sites Oo, mga, hindi ko mamakonsider na news site yan. Sabi nila. Alam mo yan, yung mga parang sa Facebook na gumagawa ng Umusbong, Facebook yeah. page. Tapos, sasabihin, halimbawa, Marites page, Oo. mga ganyan. Tapos, Daming mga nag-meet up gumagaya. ng news, o kaya naman Mm-mm. mga nang-e-exad, Oo, nag-iimbento for the views, For the views. and for the And content. Yan. Engagement, Oo. monetization. Yun ang talagang gustong-gusto kong sana. Sampulan. Hindi lang masampulan, talagang Oo, di ba? linisin na. Yan. Yan. Hindi yung malinis. Maban na forever. Di ba? Yeah. Dapat meron ng ganun Ewan din talaga. naman kasi sa Facebook. Oo, di ba? Yung konting kanta na inilapat mo sa Oo, post mo, di ba? copyright, tatanggalin. Pero itong mga fake news na mga nag-spread na yan, na mga True, di ba? Facebook page, hindi naman tinatanggal. At saka kahit nireklamo na. Di ba minsan nagko-complain Exactly, oo. Nagpo-post. Hindi nila iniintindi. Kaya Kasi nga. sabi nila, walang vina-violate na whatsoever, blah, 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 blah. Ay, ewan, nakakaloka. Dapat talaga ma-regulate yan. Ma-regulate! Sample lang mga Jillian. Okay, ito. Ito bang susunod na item? Dapat i-regulate ito? Yes, ito nga. Si Aljura Brenica, ginagawang katatawanan ng netizens ang pagkanta, prop. Ano yan? Nawa ako dyan. Oo naman. Nung Lunes, pinakita sa akin ni Niyong at saka nung ni William, no? Kasi talagang hirap na hirap siya. Pero alam ko naman Nahihirapan. talaga, di ba? Nung binalita nga yan ni, sino ba? Si Mr. Fo, si Rose. Favorite ni Mr. Ang nagbalita na ganyan, talagang sinabi naman natin na kumakanta siya, may banda silang pamilya, mag-aama. Pero nung nakita ko nga din at saka PhD yung style ng pagkanta niya, pinipili talaga. Ang layo sa pitch, tapos iniiba niya yung tono. Binibigyan niya ng sariling interpretasyon. Version. Siguro, sa sarili niya okay yun, pero sa totoo lang talaga nakakaawa kasi talagang alam mong hirap na siya. Sino? Si Aljur. Hindi kasi, hindi ko alam kung Bakit naman natanong parang yan? may natanong din niya Oo. nung pinakanta pa nga siya Oo. pinasample. Alam mo, parang kung titingnan natin si Aljur, piling ko ginagawa niya talaga na parang ibahin yung ano. mega emote Magpapansin? siya or Oo. yung make faces siya. Di ba gano'n? Parang, basta ganyan. So, baka naman sinasadya niya, Pwede rin. Para winner siya. effective Na na pag-uusapan siya. Oo. Pero Biglang, Kesa pag-usapan yung kanyang anak, di ba? Na kanyang baka exactly. Baka Ayaw iba niya niya. pag-usapan. may diversion siya. Hindi siya komportable yung pag-usapan. Yung ni-reveal ni Jerry Crabal. Yan. Ito, nagawa siya. Kita mo. Ayan. Pero hindi, yan mga ano na Ano, yan meme na yan. Mga Oo. meme na, oo. At least, relevant pa rin siya, di ba? Di ba? Pero Oo. alam mo, parang ako naman, ewan ko ba, parang naawa naman tuloy ako kay Ako naawa. Aljur. Kasi like sa sarili kong Facebook, nakikita ko yung mga ibang Facebook friend ko or yung mga may iba doon, yung mga akala mo naman pagkagagaling o diretso ko lang sinasabi sa ibang mga Namimintas. sobra akong makapamintas. Kala mo naman mga perpekto. Ang dami kasing ganyan. Kaya nga, kung gusto, siguro kung talagang gusto niyo magpapansin, napansin siya. Pero nakakaawa ko. Nung narinig ko mismo, pinakita sa akin, awang-awa ko. Tapos may mga ganyan nga na tinatapalan na siya ng masking tape, Ruben, scotch tape yan sa mga Ano? ka-FB ko. Ayun lang naman siya. Tapos
Becky, saka yung mga ibang, usually mga lalaki na Well, sabihin na hindi ka nga makakanta. oo, di ba? At saka talagang legit naman na singer yan. Siguro lang talaga. Okay. Di Kasi ba? naman si Aljo, ginagawa niya kasi, ewan ko ba? Ay, naku, Aljor, dito ka na nga lang makikanta sa amin. Di ba? pinag-usapan siya. Oo, di ba relevant pa rin, di Kung ba? yun ang kanyang purpose, Tama serve. naman. Aloka. Oh, achieve ang kanyang ano. Achieve. Oh, pero sa Batang Quiapo, ano siya doon ha? Nakikipag-love team siya kay Maris Racal ha? Okay. Jowa niya doon sa kwento. O, di ba? Baka O sakali. di relevant pa rin naman pala. Oo, relevant naman. Baka sakali. Malay. Hello mga kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang di nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga kamarites! Sasa Girl! Minurang MTRCB Ha? at sinabihan na di maganda si Chairwoman Lala Soto. Page Ay, ang lakas na. Correct, correct, Girl. correct ka Bating ba dyan. si Sasa Girl? Hindi. Babae ba yan? Wala. Hindi. Babae. Bading. Bading nga. I think bading no? Hindi ko alam. Sila, Alam ko ano? vlogger siya, pero girl siya, a Girl ba? drag. At trans. Okay. Ah. But anyway, kagabi nangyari yan sa Oh, premiere saan? night ng Dream Boy. Ah, Yung okay. Dream Boy, remember, ito Yeah. yung dalawang beses na Na X X, rating yeah. ng MTRCB. Yan Sa ang mismo. sinisilip siya. Oo. Then, sa ikatlong appeal nila, siguro, ikatlong beses na ni-review, nabigyan na ng R18. Oo. Kaya naman, naipalabas Palabas na na. Oh, at showing na nakapag-premiere na nga kagabi. Oo. Mm-mm. So, Ito ayan, yung kay siguro, di ba, Tony usually, Labrusca. pag premiere night, may mga interview, so tinawag siya. Si Sasa Girl ay isa sa mga kasama dun sa movie. Pero kasi mukhang yes, hindi naman ganong kalaki yung role niya. Yung si EJ yata, yung trans din yata isa, di ba? EJ po. So basta Oh, yes, But sabi niya. anyway, LGBTQ ano yan? oo. LGBT. Siguro, hindi ko naman napanood kaya hindi ko masasabi kung gaano nga Sabi ba ni- kalala o kung malala ba talaga Ang or alin, what. yung eksena. mga eksena kung bakit naging ex Ex, nung oo. una. But eto na, tinawag siya. Kagabi. Hindi ko alam kung medyo nagulat din yung host. I'm sure nagulat ang mga tao doon. Siyempre naman. Kaya ang dami nag-video. Oo. Bigla niyang sabi niya, panoorin niyo po, parang ganon, maikli lang yung role ko, pero parang magmamarka, something like that. Mm. At saka, bip bip sa May MTRCB. ganon. Oo. Pang? Tang. Boom. Ah. Alam mo na, sa MTRCB. Buo yun, Nagulat buo din. niya, buo niya sinabi. Oo. PI yun. Oo, pero Mm. wala yung P. P, Oo. pero tang, Tang. chuchu. PI Tapos lang. sabi niya, bakit, parang, akala, para bang, hindi naman ako nag-porn, o hindi naman to porn, parang ganon. At hindi naman ako nagpakita ng nota. Sabi niya ganon. Tapos, di syempre naloka ang mga tao. Oh my God, bakit mo minura? Public, Oo, public sa ang MTRCB. Oo naman. Sabi niya. Tapos, tinanong siya ng host pa. Ito namang host, di din tumigil. Pinus- Nag-push pa. Sabi pa na, Siyempre naghahanap ng kontrobersiya sabi, siguro. pero hindi nabigyan na nga kayo ng R18. Oo, Kumbaga, di ba? Oo. baka mamaya. Tapos sabi ng Hindi, host, ano naman masasabi mo kay Chairwoman Lala Soto? Ganun ang tanong. Oo, nung host. Ang Talagang sagot nitong si Sararap. Sasa May Girl, mali siya. Grabe. yeah, itin. sabi ko nga rin, parang may mali tong host. Dapat, Oo, bilang diba? host, medyo Medyo ano kinontrol ka. na niya ang sitwasyon. Sa MTRCB enough na. Pero yung banggitin pa yung pangalan. O kaya sinabi na lang niya, ay, nakakaloka. Naku, MTRCB, chuchu, halimbawa, Oo, gano'n na dinala lang. sa ganun, di ba? Parang si Vice ganda, di ba? Remember yung last time na ang bilis-bilis niyang, Mag-sorry. sorry po, hindi po chuchu. But anyway, ang sagot niya, sabi niya kay Lala, ay kay Chairwoman Lala, nako, malala ka. Ay parang, parang alis ka na, parang ganon, something like that. So personal ang bana. Oo, tapos malala ka. Ganon ang sabi.
May reaction ba si chairman? Hindi ko pa siya hiningan o tinanong. Kasi may malis eh. Oo naman, di ba? Malis. The fact na mention yung chairperson ng yung MTRCB, maintindihan ko pa dahil ang tanong may doon sa context na nabigyan ng 2 X rating. Hindi naman si chairman lalo. Oo, di ba? Pero may mga para ano banggitin mo yung Yun pangalan. nga. Actually, ang daming comment. Halos lahat ng comment ay Mali talagang yun, Shasta. hindi siya kinakampihan at tinatabihan siya na ay kaloka, talaga nagmura ka pa, minura mo pa ang MTRCB, ganyan. Hindi mo ba alam na may board dyan na yun ang mga nagre-review? It doesn't mean na sila Soto, something like that. Paano niya sinabing di maganda si chairwoman? Ayun, hindi niya sinabing hindi maganda. Hindi maganda Ang pagkasabi niya. Kumbaga, yun nga, tinawag niya na, eto yun, sinulat ko Sabi niya, tama na siya. Yun ang sabi niya, malala siya. Ganon. Pinaglaruan pa yung lala sa So, Manila. ilan sa mga comment naman na mababasa mo, ilan lang to pero mas marami pang malala dito na comment patungkol sa kanya. Ang sabi, hindi naman kailangan magmura, yari ka, iyak ka later. Ilan sa Totoo yun. comment. Sabi naman ng isa sa nagandahan akong komento. Sabi niya, I never heard Mother Lily and Boss Vic na minura ang MTRCB. Oo, never. Nga naman, di ba? oo. At yan ay alam nating mga institusyon sa bilang mga producers. Tapos sabi naman ng isang comment, iyak to pag kinasuhan ng MTRCB. Yun na. True. Sabi naman ng Diba? isa, ikaw na dapat yung magpaka-humble, minura mo pa. You just set an example na hindi ka dapat panoorin. Ito po ang mga binasa ko ay ilan lang sa mga komento Valid ng mga naman yung mga netizens. comments na yan. In fact, dapat nga ang naging gesture ni Zasha dyan, nagpapasalamat siya kasi finally, naipalabas naaprobahan na na sila na ipalabas. Hindi yung Oo. palabas ka, nagmamalaki ka pa, di ba? Tapos nag-iimbita ka Tsaka ngayon. hindi Pero naman, di ko nga alam, hindi ba siya na-inform or na-brief na Artista ba talaga siya? hindi ko alam. Ano yan? Content creator Ay, yata alam dati ko eh. na Oo. nakalabas lang siya, maingay. feeling niya Oo. Sikat na sikat. Yan ang siya. problema minsan sa mga ganyan Oo. na mabigyan lang ng exposure. Oo, di ba? Feeling nila artista na sila. parang walang kaibahan yan sa mga netizens minsan Oo, na May makapag-comment lang. na, Oo. makapag-ano. Yun na feeling nila mga legit na sila or nasa mainstream. Bago-bago mo pa lang. Diyos. Tumahimik ka, Sasa. Ikaw ang tumahimik. Tapos sabi niya, sasapoking kita. Ganon. Sige, sa susunod, hihingi natin ng Yes. hihingi natin ng Dapat, komento, dapat. ang Kasi MTRTV o si Chairwoman. masyadong personal yung banat niya eh. In fairness naman, marami nanonood sa Dream Boys. Ikaw, dahil sa gay crowd. Kasi unang-una, Kasi gay crowd yun eh. ako curious ka Yes. Actually, nakatulong pa nga most likely yun. Diba, Yung, kumikita. yung pagkaka-ex ng 2 beses. Kasi makakurious ka na, bakit O, tsaka- nga na-ex? Or Diba something. si Tony Marami Labrus na ni ka pa. Yes, Tony maraming na Labrus nabig kay ka, diba? Tony. Talbo. Mo yan. Ah. Hi, Tony. TL ako. Okay. Charot! Sige, alam mo namin next week, sikapin namin makuha ang Panig reaksyon ni MTRCB Chairwoman Lala Soto. Eto, Okay. bagong housemates, mga sa PBB Collab 2.0. Inilabas na po yung ibang, yung ilan sa 8 lalabas sa PBB 2.0 mapapanood sa October 25. That's this Saturday ba? Ito. Yung dalawa po, si Sofia Pablo, Sparkle yan, Joaquin Arce, Star Magic yan, Yes. Princess Alia, ano po yan, Sparkle, si Miguel Vergara, Star Magic po yan. At may latest, di ba? Ito si, ayan, yung, Ayan, si Heath. Fighting Sino siya? Prince of Taguig. Tapos, ito si Crystal. Crystal ba, Oh. Peaceful Waray ng Sam. Ito parang napanood ko na to sa sa Batang Riles. Ito yung lumabas na parang kung siya sa anak ni Jilan. Mga Sparkle yung dalawang yan Sparkle artist yan Ang tanong pa rin, celebrity na ba ang status nila? Housemates pa lang sila. Yun. Yan, tanong natin kanina pa. Hindi, si Sophia Pablo naman. Oh, si Let's Sophia. give it to Oo. her. Papasa pa siya. Hindi, unang-una naman, Nagbida na ang dami yan. ng pinag- Ayan. Lusot siya doon sa salitang celebrity. Oo. Pero the rest, Si, wala pa. Yun ba yung si, Sino? Aliyah, pinagpalit niya yung leading role niya, series, sa lead, dahil dyan sa PBB. Ano yung leading role series Hindi pa niya? sinabi yung series Okay, mo. Basta gaganap sana sa bida. So may 6 na pinangalanan. 6 na. Ilan ba 6 na. dapat ngayon? 8. 8. 8 lang? Meron na naman yung mga collab. Tapos bukas na yung final 2 kasi nga Sabado na yung yung
show. Di ba? Sila welcome na Ako siguro. feeling ko ni hindi nila Kuya. ma-achieve yung na-achieve nung nakaraang collab ng mga celebrities. Mahihirapan sila given Oo nga na eh. ito yung mga sorry with all due respect dito sa mga celebrity na to at Tingnan sinabi na natin, naman tingnan natin, natin, at least si Sofia papasang celebrity pero the rest kasi kailangan may pinag-uusapan na kasi sa loob. Diba? Parang regular ano lang to yung mga teen housemates, yung mga ganun. Ang may nagsabi sa akin, Okay. Kesyo malalakas daw sa social media. Ah. So siguro talagang kasama na yun sa criteria na dapat malakas sa social media. Diba? Hindi natin alam. Malakas ba talaga sa social Hindi media? ko alam ba't ako. Pero ikaw lang babalita. Hindi Hindi na balita lang. Ako honestly Ikaw. ang kilala ko pa lang so far, si Sophia Pablo, of Oo. course, and yung Joaquin Arce, dahil Oh, nga, no? pinakilala ng Sparkle at ang connection niya, Star ay, Magic. tatay niya ay si Neil Arce, Ah. at ang Si tita stepmom stepmom niya niya. ay si Angel Angel Locsin. Locsin. But other than that, wala na akong alam Wala sa kanya. Tapos The the rest, rest. hindi ko talaga kilala. I'm being honest. Ako ganun din. Yung dalawa lang din. Pero yung connection pa kay Joaquin, yun nga sa pagiging artist. Correct. So parang kaya nga may isang manunulat na nagsabi na dapat i-omit yung word na celebrity. Agree. Kasi kung titingnan mo, hindi pa Hindi sila pa naman, celebrity. naman, di ba? Hindi pa nga raw matatawag na starlet eh. Oo. Totoo nga naman. Oh. Yeah. Narinig nyo yan ha. Pwede Starlet. siguro Starless. PBB Except- Collab Edition Oo. version 2.0. Oo, yun Yun. lang. Oo. Housemates lang na regular na Oo. Kayo talaga. Oh, and speaking of Sofia Pablo, hindi pa nakakapasok sa loob ng bahay ni Kuya, may nag-iibig na. Oh, yan ang Yes. celebrity. Yeah. Yan ang celebrity na. In fairness. Kahit Sabi na ko I'm sa sure, maibig. may mga Ayan, magsasabi pa rin dito na sino siya or Ayun, hindi ko oo. kaya alam. But, alam mo, nagulat ako dito. Mm. Kasi sabi ko, bakit ang daming hate? Bakit Oo. ang daming negative comment kay Sophia Sophia. doon sa pagkaka-introduce sa kanya? So ako, hindi ako magpapakamarunong, hindi ko masyadong alam yung kwento kung bakit siya nababas ngayon in connection with PBB. Pero ang sabi kasi, close daw si Sophia kay Michael Sager, kay who else pa ba? Dustin ba? O Dustin Yu. Na mga PBB housemate. Oo, dati. Oh. Then, parang may something between her and AZ Martinez. I don't know kung silang dalawa or yung mga fans nila. Oo. Mm. So, siya yung kaka-introduce pa lang na housemate. Meron na mga, Hate. sorry Sophia, pero i-evict parang ganon, i-evict ka namin. Sabi ko, ano to? As in, ganon talaga yung mga, Yung mga comment. oo. Ang gandang bata, in So, fairness, di ba? sabi ko naman, pwede tong Di ba? pwede itong magamit din ni Sofia. Siyempre, Itong diba? also ngayon, medyo nega siya. Pero chance niya to na ipakita sa loob ng bahay ni Kuya kung sino talaga siya. Yes. Kasi so far naman, pag nakikita natin, mabait naman yung bata, no? Pero syempre, hindi naman natin ganun kakilala. Pero sa loob ng bahay, dun makikilala kung talaga bang ka-hate-hate or ka-ebik-ebik si Sofia Pablo. Ano na ba yung mga nagawa niya na matatandaan natin? Na Panghapon. Yung huli, yung prinsesa ng City Jail. prinsesa yun, prinsesa ng city. Tapos, marami Sila na. ni Allen Nansay, di ba? Yeah. Yan, Oo. tama. Yan. Oo. I love Team Tapos, Allen of course, Nansay. halos nagsimula yan, na nakilala through Primadonna. Primadonna Sino ba? Primadonna. Ba? Oo, Oh, Yes. Siya, si Isa- Jillian Altea. Ano pa Tapos, sila? Di ba tapos may issue eto pa nga na sila nga. nag-aaway-away? Eto na nga nakakaaliw. Ayun. Di ba? Oh. Kakaloka. Oh. Di ba? Oh. In-announce nga na si Sofia ay papasok ng PBB. PBB. Yes. Tapos biglang, tapos naging guest si Jillian ng Fast Talk at pinag-usapan yung issue. Oo. Ay, may mga nagko-connect. Naalalang Baka bigla. daw kaya biglang ganito dahil pumasok para may ingay din. Sa loob-loob ko, kakaloka ng mga ingay yung ganong issue. Pero lagi kasi silang pinagagaganon dati pa. Tama, kaya ako din naaalala. Yeah. Pero bakit hindi na lang sina Jillian din kunin? Sina O ano, yung diba? mga primadonna, no? Oo, para doon sila mag-away-away sa loob. Kaloka. Kayo, no? Anyway, bago tayo magpatuloy mga Marites, pasalamatan natin yung pakulay ni Mr. and Mrs. in OC, Oho. 10 Australian dollars na tumantawa po sa ating apat. At saka si Kawaji Abi 800 yen. Yes. Recess na ba? Ano? Di pa, hindi na lang. Ito na bago nga
karugtong kasi itong balita ni PhD. Tony Gonzaga, kumpirmadong hindi na siya ang host na babalik na PBB. Yes. Hindi naman talaga, di ba? Hindi. Kasi, Yata, di ba? nung nag-announce ang Wala na PBB ng, Nung una, hindi ng Collab. version 2.0, sumunod naman nilang sinabi na may magbabalik na host. So, syempre, I think automatic, ang iisipin agad, si Tony Gonzaga ba yun? Diba? Kasi siya naman talaga ang long-time host ng PBB Naging before. mukha siya ng oo. And tapos may isang tabloid or online site na nag-post, although may question mark naman sa dulo na si Tony Gonzaga ang magbabalik na host ng PBB 2.0. Sinagot to. Kaya sabi ko, tinuldukan na, kinumpirma na hindi po si Tony Gonzaga ang magbabalik na host. At sino nga ang magbabalik na host? Wait lang po. Wait lang tayo dyan. So meron talaga magbabalik? Yes. Ang magbabalik, meron talaga magbabalik. Meron ba? Kasi si Bianca andyan dyan Ang nag-comment, eto, si Leilani Zulueta Gutierrez. Oh. Do you know her? Hindi. Taga ABS-CBN to, isa sa mga executive o isa sa mga production. Very sa akin, familiar yung name niya. So, Lani. Lani. Gutierrez, correct. Sabi niya, di po siya ang magbabalik. Wait nyo na lang ang announcement. So may magbabalik May magbabalik talaga. Kung tama ang nasasagap ko so far, pero ayoko mo na sabihin kung sino kasi baka mamaya Sino ba lang ba? May Mariel Rodriguez. Sino ba mga hindi, naging host? hindi raw babaeng host ang magbabalik. Hindi bading. Grabe siya. Sino ba mga... No, yun. Nag-host naman na si Rosie. Yun ang nabalitaan ko na hindi raw babae. At saka nandiyan sinabi ni Lani na na may magbabalik. So, hintayin lang natin. Well, actually, meron naman, sige na nga sabihin natin, meron naman din nag-comment, pero ito comment kasi. Tapos may nagsabi din sa akin na yun daw. Pero alam nyo na, hanggat hindi natin nakikita, pwede tayong sabihin, hindi pala. Daw ay si Luis Hindi pa Manzano. hindi pa confirm sino? Si Luis Manzano daw. Okay. So let's see kung si Luis nga. Malalaman natin yan sa Sabado. Correct. Diba? Okay. Thank you ulit kay... Na tayo. Go. Ito. Catherine Bernardo magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Well. Yes. So, anong well? But anyway, si Catherine ang pinaka-youngest sa Pinas, of course. Yes. Di ko sure, baka mamaya may mas youngest pa pala sa kanya. Pero parang siya, no? Ang pinaka-youngest na ba siya o binigyan ng ganitong klase ng recognition ng Madame Tussauds Hong Kong. Nag-ano na siya? Pictorial na ba? Hindi, pictorial at sinukatan na siya. Labot daw na 6 hours ba yun? Posible naman, syempre. Lahat daw. Ayan, anong wax figure niya. Then, parang 2026 pa siya i-unveil. Oo. Syempre very proud si Catherine, 'di ba? Dito sa hindi naman birong recognition 'to. Kasi so far sa Pilipinas, ang meron pa lang niyan, of course. Pang-anim na siya. Nauna na si Pacquiao. Si Pacquiao ba nauna or si Pacquiao? Pia Wurzbach? Pia. Hindi ko na sino. Pia, Catriona Gray. Catriona, Lea Salonga. And Ann Curtis. Ayan, siya. So, syempre, sa kabila ng kasiyahan, sa kabila ng pagiging proud at marami natutuwa, meron din mga nagkatanong. Bakit daw si Catherine? Anong meron? Bakit siya ang nabigyan ng ganitong recognition? So, binasa ko, inalam ko bakit nga si Catherine. Ang isang dahilan, si Catherine kasi ang one and only pa lang na artista o actress sa Pilipinas na naka-reach ng 1 billion in terms of box office. Yan. Di ba? Maganda yan, actually. Although, meron din mga nagkatanong, bakit daw si Alden ay hindi? Kasi kumbaga, pareho nilang pelikula yun. Kumbaga, hindi niya solo movie. Alamin natin. Yan po ay hindi ko masasagot. Kasi sila nagbibigay bukod niya. tanging Madame Tussauds na ang makakasagot yan. Tsaka dun sa Hong Kong nag-shooting yan. Yeah, I think isa yun. Kumbaga napalapit din kay Catherine ng Hong Kong at marami din siyang mga fans from Hong Kong. At kasi nga, ipiniture dun sa movie yung Hong Kong. Pero tama ka, kasama naman din sa Hong Kong si Alden. Yun ang tanong ng iba, actually. Anyway, oo nga, kayo talaga, madam. Basta
Sila Pumasok ang kami tanungin dyan nyo. nung nasa New York kami ni Niyong. Pero parang, kami. nabasa ko lang ngayon sa comment nila, Ah. Sabi ni Dansky, Ah, ni K-Roy, dapat silang dalawa ni Alden. Oo. Kung Pwede yun ang rin- basis, meron bang ganon? Pwedeng parang kung yun ang basis, dapat parang kasama. pwedeng nga silang dalawa. kung dahil nga, Partner. siyempre, Pero wala pang lumalabas na mag-partner puro Oo. individual. Yun nga kaya nga sabi ko parang wala pa. Pero sa kanila nga, pwede nga. Kung yun lang ang pinaka-basis, yung pagkaka-reach ng 1 billion. Kuracha. At very proud ang mami ni Catherine. Catherine. Sabi niya and nga. speaking of Alden, ito, Alden Richards, may sagot ng tawagin siyang mayaman at maperang producer. Mukha naman, di ba? Oo naman. No? Sagot niya siyempre, bakit? Oo naman. Kasi bakit? Sa ex, Ang pogi ni Alden dito. ayan, sa ex, sinasabi na napakayaman talaga ni Alden, napakaraming perang producer. Bakit? Kasi ang dahilan, dahil dito sa Wonderful Moments Music Festival na ang mga line-up lang naman ng mga artists ay Bini, Ellie Buendia, Tara G, Bamboo, Parokya ni Edgar, Cup of Joe, Glock 9, Kamikaze, Arthur Neri, etc. Na alam naman kasi ng lahat kung gaano ka Kasi- mamahal. At saka mga icon yan. Exactly Oo. nga. Kasi Bukod may doon, icon Diba? tsaka alam mo cut. mahal para ma-afford mong kunin na sabay-sabay sila Taray. music fest. So, minessage ko si Alden, ay Alden, ikaw daw ang isa sa pinakamayamang producer ngayon, ang mapera dahil kaya mo mag-mount ng ganitong concert. Napagsama-sama mo Ay, yan. concert festival, oo. Pati pa niya sinamang SB19. Actually nga, ba't di pa sinama Alden? So, Diba? sumagot naman siya na natawa. Sabi niya, di po tita, pinalad lang po o sinuwerte lang po sa mga okay na mga partners. Sinasabi niya. Kailan magaganap yan? Wait lang. Mm. Ngayon na, malapit na. December 6 and 7 Ay, bongga, sa pampasko. SMDC Festival Ground. Wow. And since nandito na tayo SMDC. sa topic na to, pwede bang i-segue ko lang? Kasi may yung Awit Awards na magaganap. Ngayong October din yan. Hindi October. Sa 38 Awit Awards on November na to, I think. Na-move ng November, okay. Okay. Siya? Ipapalabas sa Vibe. Remember yung na-report ko na Vibe show ng TV5? Yung parang music, yung kina Dylan. Kaladilan Minor. Oo, oo. Kaladilan. Yeah, okay. The Dylan Menor. So, doon siya mapapanood. Pero, I think, i-stage to sa Meralco Theater. At, kaya kailangan niya manood ng Vibe kasi may mga mechanics doon para makaboto for Mga different oo, pero yung kumbaga people's choice, Okay. 'di ba? So kung kayo ay mga fan ng mga singers ng mga to, go watch Vibe and vote. Okay? Yun lang. Okay. Eto mga Marites, Cup of Joe's Multo is Song of the Year and Silak Boys Album of the Year sa First Filipino Music Awards. Dinagsaya ng kaya siguro minove ng awit, no? Alin? Yung kanilang awarding kasi bongga-bongga tong First Filipino Music Awards. Oh yes, ito nga, yan po mga awards na napanalunan ng Cup of Joe na alam naman nating hit na hit. Yeah. Ngayon, banda, nang hirap-hirap kumuha ng ticket pero with Baby Hill around. Yeah, thank you Tita Baby. At first time nila magko-concert sa stage sa October 31 ng yata, ayan, Stardust, ayan po kanilang poster, yung kanilang three night concert sa Araneta na Stardust, ay dadalhin po nila sa stage naman yan. Sa stage yan, pala sa to. Saban Theater. Wilshire Beverly Hills, Boulevard, Beverly Hills, California. Brought to you by NY Entourage Production ni Nancy Yang. Pa. In cooperation with Yan, mga Viva Artist Live. Yan po. Wow, from Baguio. First time nila yan, di ba? Alright. First time nila yan, Baguio to Beverly Hills. Diba? Ibang klase ang Cup of Joe. Okay, di ba? Yan mga sa States, abangan niyo po yan. Magagaling po yung mga bandang yan. Congratulations na sa inyong awards. Okay mga Marites, after Cup of Joe, ito man ating
Susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. At syempre pa sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve kayo dito. Ugbo 24/7. Ito ang Ano ba ang ating ugbo? Ano ba yan? Itong ating isa rin pong humakot ng award sa First Filipino Music Awards na SB19, Prop. Yes, sila nga ang masasabing the biggest winner nung gabi na yon kasi out of the 9 nominations, 6 ang napanalunan nila. Actually, yung Cup of Joe, sila lang yung pangalawang grupo or artist na nanalo ng more than one. Sila lang at saka yung SB19. Silang dalawa. Tapos, ang napanalunan nga ng dyan, ng SB19, ang Tour of the Year para sa Simula at Wakas World Tour. Concert of the Year, Simula at Wakas World Tour pa rin. Artist of the Year, ano pa ba? Song yata. Pop Song of the Year for Dungka at saka People's Choice Awards. yeah. Dalawa yun. O di ba ang taray nila? Hindi, tama, Dungka at saka yung People's Choice Awards Artist. Di ba kasi doon sa mga nominated, yun nga, andun yung Bini, Cup of Joe, yung mga iba pang magagaling, kahit sina Sara Geronimo, Regine Velasquez, tama ba ako, Eli Buendia? Iba, sila lahat ang kumupo. Ang nakakatuwa doon sa naging presentation nung sa MOA yung ginawa, in between breaks, nagsisisigaw sila, sinusundan sila ng mga pag sumisigaw na sila ng ikulong na yan, mga kurakot. So, Narinig ko din yan. naging boses din talaga at mga tao talagang kaya tuwan-tuwa. Ang saya lang nung napapanood at pinasasalamatan nila yung lahat ng bumubo kasi first nga ito sa nag-stage ang Filipino Music Awards at ang dami mga naging presenter. Binigyan dyan ng parangal si Jose Marichan, Lifetime Achievement Award. Tapos si Mamita Pilita Corrales, Tribute Award na tinanggap ni Janine at saka yung kapatid niya na syempre nag-escort si Jericho Rosales na nag-promote ng Quezon na showing pa rin ngayon. And then ano pa ba? Marami pang mga ganap. Pero ang pinagkakatuwaan dyan, yun nga pag-break sila, pati Ben and Ben. Kasi nakipag-ano sila dun sa collab nila, yung kanta nila na Ben and Ben na Kapangyarihan. Kapangyarihan yung SB19 tsaka Oo, diba? Tapos sumisigaw yung mga tao na sana nga daw makarating sa kinauukulan. Masaya lang. Pero para andyan din ang Bini. Parang andun din, present sila. sure kung wala sila na panalunan. Wala sila na panalunan. Pero ang maganda, kahit wala sila na panalunan na award, nagstay sila at sa kanila na parang naki-join talaga sila at parang ang saya nila. Yun. Sa lahat kasi ng mga nominations na nandoon ng BIN at SB19, SB19 yung nananalo. Pero tama ka nga, masayang-masaya naman yung mga blooms. Yan. O, yun lang. So, it's a healthy, Parang dyan din yung kay Paulo Valenciano. Ano ba yon? Yung parang siya'y nanalo? Hindi ko alam. Oo. Talaga hindi ko alam kung anong napanalunan ni Paulo. Baka naman director dahil bilang lagi Baka. Oo, yun. Yun. Kung dyan nga. Kasi ang mga nag-perform dyan, SB19, Bini, Fourth of Spades, Philippine Philharmonic Orchestra, Lolita Carbon, Yeng Constantino, BGYO, Maki, Eli Buendia, Ben and Ben, Glock 9, Apple the App, Cup of Joe. Yun. Okay, mga Marites. Diba? Okay, mga Marites, yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Mga Kamarites, nais namin kayo imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Pero wag niyong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel dahil bawal ang mga freeloader. Ito. Nabasa ko lang ngayon, biglang sabi ni Doody, nawala. Doody ba? Ayun, Mayumi. Yung concert of the year na nakuha ng SB19 is binigay nila kay Direk Pao. Yung pala yun. Parang parang dinedicate nila or in-offer nila. That's good. So, mga Marites, isang malungkot na balita ang aming sabihin sa inyo, dahil ang mga awit na si Davey Langit, composer din yan at composer ay bumanaw na. Actually, hindi lang siya mga awit. Hindi lang siya composer. Siya ay tawag na parang multi-instrument.
instrumentalist, gano'n. Parang Dami gano'n. niyang, Multi-instrumentalist kayang could gawin. be. Oo. So, sa mga hindi nakakakilala, si Davey. David Langit ay nagsimula at unang nakilala sa PDA, yung Pinoy Dream Academy. Academy, which is 2006 pa yata to or mga ganun. Yang Basta, Constantino Day, yes, sobrang Lia. sobrang tagal na. So, but after that, nagtuloy-tuloy naman ang journey niya. Maybe not too much as a main Or solo artist. nasa solo artist as a singer, but mas nakilala talaga siya bilang songwriter. At talagang nakita ko naman nabasa ko yung mga komento ng mga ilan sa mga singers natin, ilan sa mga nakatrabaho niya. Talaga namang ganun na lang kung itaas nila siya. Kumbaga, hindi lang gulat kasi sobrang, sabi nga nila, sobrang malaking kakulangan ngayon sa music industry dahil sa husay niya. Especially Ogie Alcacid nga. Yes, si Ogie Alcacid na is ninong niya, nilang mag-asawa. I think Therese ang name ng kanyang wife. And parang naging part siya ng A-Team, yung management ni Ogie Alcacid. Yan. So, malapit si Ogie. Kahit naman sa post ni Ogie, kitang-kita mo kung paano din siya nagulat at nalungkot na parang kailan lang niregaluhan pa niya ng jersey. Oo, yun. So, yun po, si Davey Langit. At alam niyo, bukod sa kanya... Sa Laguna yan, ha? Laguna. At ang naging sakit niya, nako, parang sa spinal, kung di ako nagkakamali. So, sobrang sakit daw talaga ng back niya, I guess. So, naman, that's spinal. Hindi, totoo talaga. Masakit talaga. So, anong unan, parang hindi pa nila malaman ano ba talaga, mga test, di siguro makita. Ay, sus. Pero masakit talaga yan. Kasi ako, by experience po, na-opera na ako sa lumbar, di ba? Sabi ko nga. So, masakit talaga. So, yung parang yung sa kanya pa, parang dual Parang hindi lang yung isang case siguro. Parang nagsabay pa, parang ganon. Ayun, so kakasad. How old is he? Parang 36, 38, bata pa. At wala pa silang baby ata nung kanyang wife. Yan. Yun lang po. Actually, aside from him, parang itong weekend ba? Itong week na to, parang ilan yung pumanaw. Veteran si Tita Loli Mara. Tsaka yung writer na si Dwight Gaston. Dwight Gaston. Saka yung si Ga Falarme. Isa rin, I think ka-design siya. Like si Paolo Valenciano naman ang sobrang affected sa pagkapanaw ni Ga Falarme. At saka si Lisa Dino, nakita ko siya ang una nag-post about the passing of Ga. Ano siya, mukhang napakahusay naman. Nakita ko yung pinost kasi ni Paulo, yung mga gawa niya pag may mga concert, yung design, with lights and everything. Ang galing niya. Yun. So, of course. Ganun din nga. Kagaya ni Tita Loli Mara na talagang isa sa mga veteranang character actress natin. Anak niya si di ba si Lorenzo? Esteban, Lorenzo Mara. Oo, nung sa Riga. Tata Mara. Si Tata Mara nung araw. Yan na. Wait lang. Basahin natin to. Barang connect pa to. Gadon. Kasi ako po talaga, hindi ko alam. O hindi ko na natandaan. Pero sabi ni Mitch Lacre, Willie Revillame was the host for the first season of Pinoy Big Brother. Alongside Tony Gonzaga and Mariel Rodriguez, he served as the main eviction host for the initial season which premiered in 2005. Hindi ko na matandaan. So, ako talaga po, hindi ko na matandaan. Considering na unang publicist, isa rin ako sa mga unang publicist ng PBB, pero sobrang tagal na. Paano ni Uma, ni Commander Nene, 2005? Jason, marami pa ni Say, etc., etc. Hindi ko matandaan. Ang tandaan ko lang yung mga girls. Okay, sorry, and thank you for the info. Yeah, thank you for Okay, ito mamaya muna pakulay muna kay Melody lang $4.99. Yung pinamigay na SB19 tickets ay binili po ng fans na pinamigay rin nila sa kapwa fans. Sana daw basahin nila, sabi ni Max B. Saan ba? May ito muna, di ba tayo recess? Ganun ba? Binasa ko lang yung kasi connected dun sa ito mga Marites, si Frenchie D. After 20 years, may major solo concert na, Prof. Yan yung Here to Stay na magaganap bukas sa Music Museum. Ang daming guest artist niya dyan na makakasama, no? Na talaga naman for the last 2 decades ay
alam naman natin si Frenchie D na isa rin sa mga magagaling Mahusay. divas natin, na produkto din ng talent search. Tapos ngayon ay may advocacy ang sinusulong dahil sa naging personal niyang experience sa pagkakaroon niya ng 3 times na siyang nagkaroon ng sa bell Bell palsy. So 3 times na? 3 times na pala. Tapos yun nga, hanggang ngayon, hanggang ginamit niya na ngayon itong platform na ito para makapagtayo ng advocacy at makatulong dun sa ibang nagiging biktima ng ganyan. So, among the stars na may mga magician siya, sina Eric Santos, sina, kung malala yung iba. Basta si Niyong, yung anak ko, magpa-front act dyan. Ganon daw talaga ang sinabi ko. Yun yan. Bukas po yan sa Music Museum. Oo. Yun Wala lang. bang pahabs? Ay, grabe sa pahabs. Pag-launch ng kanyang Ito mga album. press na balita mga Marites dahil si Andrea Brillantes lumipat na sa TV5 Page D. Kanina yan, di ba? Yes! Yan. Ang usap-usapan ay si Andrea Brillantes ay magiging kapuso. Tapos, biglang may pinirmahan siya na movie under Rain Entertainment. Okay. So, hindi pala yon. Eto na, hindi siya sa Kapuso Network, hindi siya magiging isang kapuso kung hindi isang kapatid. Dahil pumirma na siya kanina sa MQuest or sa TV5. Oo. At present, of course, ang TV5 chairman. Chairman, na si, CEO, President, etc. Si Sir Sir Manny B. Pangilinan. Nandyan din ang tumatayong manager ni Andrea Brillantes. Of course, si Tita Shirley Kwan. Yan. Ang ganda ni Andrea dyan, ha? Correct. Parang ang fresh niya dyan. Oo, ang ganda sa kanya. So, abangan natin kung ano ang magiging kapalaran at ano ang mangyayari sa career ni Andrea under MQuest Venture, under TV5. Ano mga klaseng projects ang ibibigay sa kanya. Sa ngayon, pwede mo sabihin na si Andrea ang prime. Prime. At Ay, naku, ako magugulat. May project agad sila ni Dylan. Hello. Pwede, dahil si Dylan naman ang pinupush na male, TV5. Yes. Ano ka? So, antayin natin. Ako, na-excite ako. Ako din. Kung ano ang mga magiging proyekto mga ni bagong Andrea. Napapanood ko kasi si Richie Rivero. Siya naalala ko. Paglalaro ng basketball. So, hindi pa rin tayo makamove on from Richie and Andrea. Siya kay Andrea. Leren, ano nga ba yun? Bautista. Basta yung beauty queen sa Laguna. Magkikita sila kasi under rin yung mga, kasi nasa TV5 yung yung PBA. Ano ka ba? Si Richie. Oo. So, madalas din yan, I'm sure. Pero dead man na lang. Tingnan natin. Okay. So, congratulations. Kaya pala sinugi na siya dun sa Batang Quiapo. Okay, mga Martes. Nabusog ba kayo mga Martes? Yan po isang linggong Chismis! Blind item na susunod. Sa ulo ko.